Dahil nga sa ginawa ni Lilet sa kanyang amang si Ramir, himalang bigla itong gumaling. Ngunit nung malaman nga ng mag-ina na si Lilet pala ang dahilan, instead na magpasalamat ito ay pinalayas pa itong si Lilet dahil pinag-iisipan pa si Lilet na ginawa lamang ni Lilet ang bagay na iyon dahil sa pagnanais niya na makakuha umano ng mana dahil umano iniisip ni Lilet na mamamatay at mawala na itong si Ramir. Subalit hindi ganoon ang naisip ni Lilet. Kaya para hindi na nga lumaki pa ang gulo ay si Lilet nag-adjust at umalis na nga siya. Hindi nalaman ni Ramir na si Lilet ang dahilan kung bakit siya ay nagising. Ang makasiguro na nga itong si Lilet na okay na ang kanyang ama sa may di kalayuan, nakita niya ang pamilya nito ay naging masaya kung kaya't hindi na niya ginambala pa si Ramir at lumayo na nga siya. Okay na sa kanya na nakitang nakakatulong siya sa kanyang ama kahit sa konting bagay ay masaya na siya. Ayaw na niya ng gulo. Kaya naman itong si Ramir ay matutuwa. Dito nga ay sinabi ni Patricia at binida ang kanyang anak na si Trixie. Hindi umalis si Trixie at hanggang sa magkamalay siya. Kaya naman napatanong si Ramir at nakakasiguro umano siya na si Trixie ang narinig niya kanina na kinakausap siya. Subalit nagkakamali si Ramir sapagkat si Lilet ang kumausap sa kanya. Dahil nung mga oras na iyon ay nagloko itong si Trixie. Yun yung mga time na umakyat siya sa rooftop at sa pagkakalang magpapakamatay na nga ito at nag-aalala ang kanyang ina kaya sinundan. Wala sila nung mga time na iyon. Kahit alam nila na si Lilet ang may dahilan, hindi aaminin ng mag-ina at sasamantalahin nila ang pagkakataon. Sasamantalahin ni Patricia na ibida ang kanyang anak na si Trixie. Tanap, sa pag-uwi nga ni Lilet ay magugulat siya dahil pag-uusapan nga ng mag-asawang Calorena at Attorney Constantino ang kanilang anak. Narinig kasi ni Lilet kung saan sinabi ni Attorney Constantino na kahit anong manong gawin ni Calorena ay hindi na maalis ang katotohanan na si Ino at ang paggawa niya ng kasamaan nga nito kay Trixie. Kung kahit napatanong itong si Lilet, agad naman nalusutan ni Attorney Constantino na gumagawa lamang sila ng paraan para maalis sa isip ng mga tao ang masamang ginawa nga nitong si Trixie na siyang hindi naman totoo at napatunayan na nga sa korte. Hindi pa alam ni Attorney Constantino at ni Calorena ang katotohanan na si Ino ay guilty kung kahit gagawa sila ng paraan. At dito makaisip nga sila na ipasok nga sa isang foundation itong si Ino nang sa ganun malinis ang kanyang pangalan at mapunta nga doon ang atensyon ng mga tao, hindi doon sa ginawa niyang kasamaan. Ngayon naman ay gagamitin na namang muli ng mag-asawang De Leon ang presensya nga nitong si Lilet. Nais kasi nilang mangyari na si Lilet ang magiging head ng foundation na iyon. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi napapayag si Lilet na maging instrumento na anumang gagawin ng mag-asawa dahil ayaw niya na masangkot na naman sa gulo. Marami ng pinagdaanan ang pamilya ng mga Ingano at natitiyak niya na kapag gumawa siya at siya ang maging head ay maaring maapektuhan na naman siya sa kanyang gagawin lalo't maraming pinagdaanan ang pamilya ng mga Ingano kaya para makaiwas ay hindi natatanggapin ang alok ni Calorena sa kanya. Kahit pa niya ay wala na sila sa korte at anumang gagawin nila ay labas na siya doon at ayaw na niyang mangialam. Gusto niyang matahimik ang kanyang mundo, lalong-lalo pat ito nga si Patricia at si Trixie ay pinag-iinitan na nga siya masyado dahil sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Lahat ng bagay ay sinisisi sa kanya. Sa kabilang banda, malalaman nga ni Ramir na ang kanyang asawang si Patricia ay nagsisinungaling dahil nang magtanong na nga siya sa nurse at nalaman ng nurse na si Trixie pala ang kanyang anak. Dito nga ay magtataka siya dahil sa pag-aakala nga ni Ramir na si Trixie ang kanyang nakausap kaya siya nagising. Subalit hindi dahil may kwento nga ng nurse na mayroon isang maliit na babae na kumausap sa kanya.